Pupunta na ako. Hindi ba't namatay na ako sa kakapuyat? Ito, anong uri ng magic tool to? Hindi ko pa kailanman nakita. Leader ng pamilya. Tagalabas na dumaan sa langit. Pinili ng langit. Bumagsak sa aming pader ng bundok. Ano? Tagalabas. Leader ng banal na pagsasanay, Tijing Kang. Malugod naming tinatanggap ang pinili ng langit. Huwag. Nagkakamali kayo ng tao. Isa lang akong ordinaryong trabahador. Hindi ako ang pinili ng langit. Leader, isa akong may 5 uri ng espiritu. Kwalifikasyon, pinakamababa. Ay, tingnan nyo, isa akong walang silbi. Talagang hindi ako pinili ng tadhana. Hahaha. Naiintindihan ko na. Ito ay nagkukunwaring baboy na kumakain ng tigre. Sadyang mababa ang profile. Mula noon hanggang ngayon. Sino sa mga nakapaglakbay sa panahon ang hindi nagtatago ng talas at nag-ingat? Pinili ng langit. Pakiusap, ituro mo sa akin ang puso ng mga nakapaglakbay sa panahon. Ginoo, anuman ang utos. Handa akong sumuong sa panganib. Ginoo, maaari mong gastusin ang perang ito kung gusto mo. Sapat na ang espiritual na bato. Tapos na. Talagang mahirap nang umatras. Kung hindi ka tatakbo, mahuhuli ka rin balang araw. Mag-ingat ka at huwag masyadong magpakitang gilas. Tapos na. Hindi ko mapigilan ang pag-ugong sa loob ng katawan. Malapit na akong magalit. Kailangan lang makaalis sa 100 refinement sect. Makakahanap ako ng lugar para makaligtas. Sige na. Sige na. Nahulog ako at namatay. Anong nangyayari? Demonyong enerhiya. Nawala na ang demonyong enerhiya sa loob ko. Nawala ng kontrol. Ayos na. Talagang kahanga-hanga ang napiling isa. Sa isang galaw. Natalo na ang naglalakad sa dilim na leader. Nailigtas. Ganitong lakas. Hindi matutukoy. Ang pinili ng langit ay may pambihirang kapangyarihan. Guro. Hindi maganda. Sa tabi, si King Feng ng Xuanjian sect. Kasama ang maraming disipulo. Binara nila ang aming pader ng bundok. Narinig ko na may isang piniling tagalabag mula sa Bailin sect. Eksakto. Hayaan mong makita ko rin. Tapos na tayo. Naku, Yi. Manatiling kalmado. Ito ang iyong laban. Ikaw na. Tiyuhin. Narinig ko na may dumating na. Napiling tagapagligtas sa iyong sekta. Ngayon, gusto kong makita kung ano talaga ang kaya ng mga ito. At ikaw pa ang magyabang dito. Ako si Yang Yu, ang pinili ng aming sekta, narito. At kayo pa ang mga api. Hindi. Nasiraan ka na ba? Wala naman akong alam. Huwag mag-alala, kapatid. Naiintindihan namin lahat. Ito ang tinatawag na unang galang, pagkatapos ay laban. Tapos na. Hindi ba't kailangan ng magtago? Wala akong ibang gamit kundi ang cellphone ko. Sobrang mayabang ng batang ito. Naglalakas loob na maliitin ako. Kahit isang salita, ayaw sabihin. Gusto kong makita. Anong kakayahan meron ka, tagapaglakbay? Huwag kang lumapit. Hindi mo na kayang magpanggap. Ngayon, ibubunyag ko ang iyong mga panlilinlang at pandaraya. Sining ng tunog. Halos isang halimaw, ito ay isang halimaw. Astig si Yang Yu. Ang pinili ay may pambihirang kapangyarihan. Pwede palang ganito. Grabe, natakot ako. Naiintindihan mo ba? Yang Yu, ganyan ang tinatawag na umatras para sumulong. Una, umatras siya ng umatras para guluhin ang kalaban. Tapos, isang malakas na tunog ang ginamit para talunin ang kalaban. Ang galing ng plano niya. Sobrang galing talaga. Sa tingin ko, siya ay isang walang kwentang tao. Hindi ko na sinabi iyon. Haha. Di nakataka-taka na siya ay pinili ng langit. May pag-asa na ang pag-angat ng Bailin sect. Si Yang Yu, ang kanyang top tier na mental kung ang salitang pag-urong at ang wave of sound technique. Ipapakalat ko ito sa buong mundo ng mga tagasunod ng Dao. Tapos na. Hindi ko na talaga kayang itama ito. Kapag nalaman ito ng mga pinuno ng mundo ng Dao, kahit may 100 buhay ako, hindi pa rin sapat para sa kanila. Kapag nahulog sa bangin, siguradong may kakaibang karanasan. Kapag tumalon sa bangin, makakakuha ng sinaunang mahiwagang gamit. Batas na hindi nababali sa mga nobelang siyansya. Kung makakakuha ako ng gintong daliri, hindi na ako mag-aalala araw-araw. Ang kayamanan ay nasa panganib. Hindi ba tumalon lang sa bangin? Sugal na ito.
Aba, ang taas naman ito. Sobrang taas ito. Hindi naman sinabi sa nobela na ganito ka nakakatakot ang bangin ah. 321 talon. Hindi. Paano kung mahulog at mamatay? Ulitin natin. 321, ang galing naman nito. Sino ang makakatalon dito? Ay naku, ang binti ko. Huwag naman sanang maputol. Anong kalokohan itong pakikipagsapalaran? Ito ay talagang isang lugar na pinabayaan. Ay, may tao. Naku, masama ito. Nahuli tayo. Kailangan siyang patayin. Huwag. Wala akong nakita. Isa lang akong malas na nahulog. Maliit na magnanakaw ng Sunjin. Nangahas pang pumasok sa pinagbabawal na lugar ng Bilinsen. Patawad, Diyosa, patawad. 8. Nagpapanggap na nahulog sa bangin. Nag-isa siyang nagpakita ng mga maliit na magnanakaw. Talagang walang kapantay ang kanyang plano. Napakahusay. Kahanga-hanga ang talino ng aking guro. Kami humahanga. Sinasabi ko na siya ay isang walang silbi. Kahit na mabalian ng binti, pinapalaki pa rin ang kanyang pangalan. Talagang hindi ka pani-paniwala. Yang Yu, kapatid na guro. Tapos na. Ngayon, mas mahirap nang ipaliwanag. Baka kailangan kong magpakumbaba. Ang tanging gising na ikalawang nakatatandang kapatid sa buong sekta. Ayos na ito. Sa buong sekta, tanging ikalawang nakatatandang kapatid ang may malinaw na pananaw. Kailangan kong magpakasaya sa kanya agad. Cookie Dong. Sabi sa nobela, ang espesyal na likido ay makakapagpataas ng kalidad ng espiritu. Mukhang ang inumin na ito ay espesyal na likido. Kung makagawa ako ng artifact, tiyak na hindi na ako papabayaan ng ikalawang guro. Ngayon na. Ikaw, ikalawang guro, nandito ako para bigyan ka ng malaking tulong. Yang Yu, anong ginagawa mo? Huwag mag-alala. Ito ay isang lihim na pamamaraan. Binibigyan ko ng buff ang iyong espada. Ah! Itong espada ko ay inaral ko ng 3 buwan. At malapit na itong masira ng tuluyan. Hindi ko nagawa ang dapat pero nagdulot pa ng kapahamakan. Itong mga materyales ay gumastos sa akin. Ng 3,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Yang Yu, ikaw na walang kwenta. Mali ang kwento. Hindi ba't sinabi sa nobela na makakapagpataas ito ng antas? Naintindihan mo ba, Ryan Jilay, ang tawag dyan ay pagsira para sa bagong simula. Ang karaniwang pagpilit sa apoy ay matagal nang nasa mababang antas. Ginagamit niya ang isang lihim na paraan para muling pag-ukitan ang espiritu ng espada. Tama. Siguradong ganoon nga. Kalmado lang. Lahat ay nasa kanyang kontrol. Nasa kanyang kontrol. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng tambak na bakal na ito. CJ, talaga bang may silbi? Ang galing. Ito ay isang dekalidad na espiritual na kagamitan. Hahaha. Sabi ko na nga ba, ito ay isang natatanging pamamaraan ng pagbuo ng enerhiya. Pag-atake ng bula, lalapit na walang katapat sa melee. Yang Yu maaari kang gumawa ng kahit ano sa hinaharap. Sapat ang pera, kahit na siya ay isang basura. Tifeng. Ang banal na pundasyon ng Baikal ay utang sa akin ng Silverstone ng Blackwater Pavilion. Kung hindi mo pa ito ibabalik, babasagin na namin ang pintuan ng iyong Bailian set. Tai Kang, 3 araw mula ngayon, kailangan mong bayaran ng 100,000 na mataas na kalidad na espiritual na bato sa amin. Kung hindi mo pa ito ibabalik, babasagin ko na ang iyong sirang pintuan. At wawasakin ang iyong walang silbing sekta. Mga espiritu na bato, 100,000 na mataas na kalidad na espiritu na bato. Kahit ibenta pa ang banal na pagsasanay na pundasyon, hindi pa rin magkakasya. Tumahimik ka. Ako ay isang malakas na yuanying. Paano ako matitinag ng ganitong maliit na utang? Kung talagang hindi na kaya, ang aking pangunahing espada, hindi maaaring gawin ng Panginoon ng pagsasama. Bakit ka nag-aalala? Nandyan si Yang Yu, ang napiling anak ng langit.
Ano ang halaga ng mga utang sa labas? Huwag, wala rin akong magagawa. Isa lang akong karaniwang empleyado. Ano bang alam ko sa pagbabayad ng utang? Kung talagang wala nang magawa, magpatayo tayo ng membership system. Mag-apply ng card para sa diskwento at panatilihin ang mga customer. Hindi ba't madali lang kumita nito? Taunang card, 20% diskwento sa buong taon sa pag-ensayo. Lifetime card, 3 beses na libreng pag-ensayo. Dagdag pa, 7 araw na karanasan sa kuweba. Idagdag mo ako sa mga bagong kopya ng mga manlalakbay. Sobrang galing. Gawin natin ito. Agad na kumilos ang Kwanzong. Tapos na. Sabi ko lang ito nang walang isip. Siguradong magkakagulo na ito. Kailangan ng tumakas agad. Eksklusibong lihim na pamamaraan ng mga pinili ng Bai Lianzong. Mag-apply at makakuha ng pinakamagandang diskwento sa paglikha ng kagamitan. May kasama pang mentalidad ng mga naglalakbay sa ibang mundo. Malapit nang magsara ang Bai Lianzong. At nagsasagawa pa ng mga masamang gawain. Sino ang may-ari nito? Ay. Puso ng mambabasa ng panahon. Kapag nag-apply ka, may regalo. Gusto kong mag-apply ng lifetime card. Mag-iwan ka naman ng isa para sa akin. Huwag magpuno. Nabigay na ang espiritu ng bato. Lahat ay meron. Yang Yu para kang aking muling magulang. Sa hinaharap, pwede mong gamitin ang pera ng sekta. Simula ngayon, itatalaga si Yang Yu bilang aking deputy sect leader sa Balian sect. Lahat ng mga tao sa buong samahan. Ang kapangyarihan ay mas mababa lamang sa akin. Grabe. Ayos lang din yan. Hindi ba siya isang peking tao? Huwag magsalita ng walang kaalaman. Naiintindihan mo ba ang karunungan ng aking nakababatang guro? Parang wala akong sinabi. Kapatid na si Yang Yu, pinakamataas na sistema ng pagsasanay. Daan patungo sa kaalaman. May paraan sa pagyaman. Ipapakalat ko ito sa buong mundo ng pagsasanay. Hindi lamang siya marunong sa paglikha ng enerhiya at mga teknik, kundi pati na rin sa mga paraan ng pagkontrol sa mga yaman ng mundo ng pagsasanay. Ang taong ito ay mahirap unawain. Mukhang may pagbabago sa mundo ng pagsasanay. Anong silbi ng pangalawang leader? Araw-araw nagmamagaling. Mauubos din ang maskara. Mas mabuti pang magpahinga. Hindi ako magtatrabaho. Sa buhay na ito, hindi mangyayari. Gutom na ako. Bakit ka nandito, maliit na kapatid? Gutom na ako. Naubos na ang mga pagkain sa kusina. Dumaan lang ako dahil naamoy ko ang amoy. Wala akong balak magnakaw. Narito, may ibibigay akong magandang bagay. Ito ang pinakamagandang pagkain mula sa aking bayan. Mas masarap ito ng 1-0, 000 beses kaysa sa mga pagkain sa kusina. Wow, ano itong kayamanan? Maaari pa itong ibabad at kainin. Ang sarap. Yang Yu, kapatid na disipulo. Mabait ka talaga. Ayos lang, maliit na bagay lang. Kung kulang, mayroon pa. Narinig mo ba? Maaaring ito ang pinakamataas na kasanayan ng mga nakatawid. Napakasimple ng daan. Mabilis, isulat mo ang kaisipan. Ihiwalay ko ang kaisipan. Agad na ipasa sa sekta. Hayaan ang buong sekta na mag-aral. Mabait ka talaga. Mabait ka talaga. Mabait ka talaga. Kapatid, ang galing mo pa rin. Ang pagpapahinga ang tunay na daan. Hindi na talaga pwedeng magtrabaho. Lahat ng ito ay mga pangunahing paraan ng pag-isip. Lahat ng ito ay mga pangunahing paraan ng pag-isip. Kailangang makuha lahat. Kailangan kong matandaan lahat. Ginoo Yang Yu, nakuha na namin ang inyong mga paraan ng pag-isip. Anong nangyayari? Anong uri ng kaisipan ang hindi ko alam? Ang aking junior ay tinatawag na salita na sumusunod sa batas. Isang salita lamang ay naglalaman ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Kailangan niyong unawain ito ng dahan-dahan. Siyempre, isa siyang peking. Bumalik. Kahit sa pagkain ng noodles, may matututunan kang mga prinsipyo. Sobrang hindi ka panipaniwala. Ito na naman si Yang Yu. Sobrang walang kwenta talaga. Nakaloko niya ang buong mundo ng mga cultivator. Pabili ka sa akin ng isang third tier na Blackbeard Demon Beast sa mahal na halaga. Kailangan kong ipahiya siya sa harap ng lahat. Isang walang kwentang tao lang. Bakit siya nagiging matagumpay sa mundo ng mga cultivator? Ipadala na lang ang itim na oso sa 100 Refinement Sect. Hindi ako naniniwala. Isang basura na may 5 ugat. Paano siya makakapagsinungaling sa harap ng mga halimaw? Kapag nahuli siya, agad kong ibubunyag ang kanyang tunay na pagkatao.
Panginoon, may masamang balita. May 3 antas na itim na oso na halimaw sa pintuan ng bundok. Kung hindi pa rin magbubukas ng pintuan, masisira na ang pintuan ng bundok. Anong kinakabahan? Ang puso ng pagsasanay ay may pinili ng langit. Ang mga halimaw na ito ay hindi karapat-dapat ikatakot. Huwag, hindi ko kaya. Talagang hindi ako kayang labanan ang halimaw. Kapatid, ikaw na ang lumaban. Ipakita mo sa hayop na yan kung gaano kakalakas. Ang galing mo, kapatid Jiang Yu. Galing kalokohan. Isang sampal lang ng halimaw na to, magiging karne na ako. Sino ang tutulong sa akin? Umatras. Kapatid na Bayan Jilay, ito ay tinatawag na pag-atras para sa pag-advance. Kaya nitong itulak pabalik ang 3 antas na halimaw gamit lang ang isang salitang utos. Tunay na isang mahiwagang kasanayan. Kapatid na Lion, mahiwagang kasanayan. Anak ng langit. Ganito pala ang paraan. Kahit pa mag-utos na umatras, mapapalakas pa rin ito bilang isang pinakamahusay na galaw. Sa tuktok ng mga kabundukan, isang himig. Yang Yu, babalik pa ako. Hindi ako naniniwala na swerte mo lang ganon. Hindi ko akalain na kahit anong utas ko, ang galing pa rin. Pwedeng makakita pa ako ng isang mahiwagang halamang gamot. Di ba't magiging isang malaking tao na ako noon? Sa maliit na taniman, naguhukay. Nagtatanim ng maliit na binhi. Nagsusumara ng maliit na bulaklak. Hindi ko inisip na ang pagtawag ng umatras ay makakapagpabago ng kapalaran. Kung patuloy kang magpapanggap, tiyak na mahuhuli ka rin. Kailangan mong gumawa ng totoong bagay para mapanatili ang iyong reputasyon. Tama, dapat may mga gamot sa bukirin na makakapagpataas ng kakayahan. Kung makakahanap ako, talagang magiging malaking tao na ako. Sa maliit na bukirin, nag-ukit ako, nag-ukit. Nagtatanim ng maliliit na buto. Namumukadkad ng maliliit na bulaklak. Akala ko may isang mahalagang bagay. Yung isang basag na kahon lang pala. Natuwa pa ako. Ang sama naman nito. Kinakalkal ko ng matagal, wala man lang nakitang isang piraso ng halamang gamot. Mukhang malapit ng mabuko. Yang Yu, ang kawalang hiya mong anak. Napakaayos pa naman ng gamot, nasira mo lang ng ganito. Nagmamadali pa rin sa simbahan na magkalat ng basura. Kukunin ang buong buwan ng allowance. Walang kahit isang batong espiritu ang makukuha. Huwag. Ginoong Qian, gusto ko lang sanang makahanap ng ilang espiritual na gamot. Hindi ko sinasadya na makasira. Aking espiritual na gamot ah. Iyan talagang isang peking produkto. Kaya bang magtanim ng gamot? Itong mga guhit at ang chart ng paglikha ng kagamitan. Hindi ba? Sampung libong pagsasanay. Ito ang chart ng aming sekta na nawala ng 300 taon. Dahil dito ito nawala, kaya bumagsak ang aming sekta. Nawalang chart ng sekta. Yang Yu, ikaw talaga ang tagapagligtas ng ating Bailian Zong. Matapos ang 300 taon, natagpuan na ang tunay na sutra. Ang pangalawang pangulo ay makapangyarihan. Mabuhay ang Bailian Zong sa loob ng 1,000 taon. Hindi ko lang basta hinukay ang isang basura at ganito na. Lenwei, ikaw walang kwentang bagay. Kahit na basura, nakakuha pa ng mapa ng ating sekta. Sobrang hindi ka panipaniwala. Parang wala akong sinabi. Hahaha, anong kalokohan to? Narinig mo ba? Si Yang Yu ay talagang isang walang kwentang tao. Ang galing, iulat ko ito kay Ginoo ng Pintuan. Dapat nating ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ang puso ng disiplina ni Yang Yu ay para sa lahat. Kailangan nating makipagkita kay Yang Yu. Tara, makilala natin siya. Yang Yu, tingnan mo. Lahat ng mga kapwa cultivator sa buong mundo ng pagkukultibo ay dumayo para makinig sa iyong pagbabahagi ng puso. Hahaha, huwag magsiksikan. Ay nako. Nagsimula na ang social anxiety. Ano bang alam ko sa mga prinsipyo ng puso? Sino ang makakatulong sa akin?
Ngayon, ang mga bayani ng Bailian Zong ay nagtipon-tipon. Susunod, pakiusap, ang napiling anak ng langit na si Yang Yu ay magtuturo sa lahat. Maging tahimik kayong lahat at pakinggan ang mga prinsipyo ng puso. Tiyak na makikinig kami ng mabuti. Bakit hindi nagsasalita si Yang Yu? Hindi mo na kayang magpanggap, ano? Peke talaga ang peke. Ngayon, kailangan kitang ilantad. Hindi mo ba alam yan? Yang Yu, kapatid sa sekta, ang tawag dyan ay pagtatago ng sariling aura. Para maranasan nyo mismo kung ano ang tinatawag na ang dakilang daan ay walang anyo. Talagang hindi masukat ang lalim. Tunay ngang ang dakilang daan ay payat. Walang anyo ang daan. Umalis ka na, ganyan lang ang ugali mo. Karapat dapat ka bang makinig sa guro? Lahat kayo ay naloko. Isa lang siyang peking tao. Ako'y ulap. Pwede na rin ito. Basta't hindi ako nawawalan ng karapatan. Ang pinagsama-samang ito ay iba. Talagang totoo itong peking produkto. Maaari itong umabot sa isang malaking anyo. Malayo na ang narating. Basta makuha lang ang kayang yun na bagay. Maaari na nating tuluyang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag siya ay natutulog na, dito na tayo kikilos. Dapat ay ipakita na niya ang kanyang tunay na anyo sa pagkakataong ito. Lanaldanan. Si Yang Yu palaging nag-arteng may kapangyarihan. Pumunta ka sa Bailian Zong at makipag-ensayo sa kanya sa harap ng lahat. Kung ayaw niyang tumanggap, ibig sabihin ay may takot siya. Huwag mag-alala, Panginoon ng Sambahayan. Tiyak na sisirain ko ang kanyang maskara sa harap ng lahat. Tapakan ang mukha ng Bailian Zong. Yang Yu, handa ka bang makipaglaban sa akin? Kung hindi ka handa, aminin mong walang kwenta ka. Yang Yu, nakasalalay sa iyo ang dangal ng ating sekta. Pangalawang leader, ipakita ang iyong lakas at lumaban ka. Huwag, ayoko makipaglaban. Pangalawang leader, ipakita ang iyong lakas at lumaban ka. Kapatid, huwag kang mag-alala, sumugod ka. Naniniwala kaming lahat sa'yo. Anong pinaniwalaan mo? Pupunta ako roon, siguradong mamamatay ako, okay? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Napakatoksik na sandata. Mga ganitong mapanganib na bagay. Hindi ako basta-basta mahuhuli. Sumusuko na ako, masyadong malupit ang lihim mong sandata. Hindi na ako makikipagpaligsahan pa. Panalo na naman ang pangalawang pinuno, walang makakatalo sa kanya. Totoo ba to, nanalo talaga ako? Lalong nagiging kakaiba ang taong to. Wala na, kalimutan mo na. Naintindihan mo na, ang tawag dyan ng junior ko ay hindi lumalaban pero napapasuko ang kalaban. Magsimula sa isang hindi inaasahang paraan. Hahaha. Sabi ng leader, yung bagay na yon ay kanyang buhay. Hanapin ang pagkakataon para nakawin ito. Basta't mawala ang bagay na yon, tiyak na mabubunyag ang peking ito. Nasaan ang cellphone ko? Nasaan ang cellphone ko? Nasaan na? Nandito lang naman ito. Ay naku, patay na. Nawala ang cellphone. Hindi ko na maitatago ang sikreto ko. Siguradong mabubulgar na. Hahaha. Finally, nabuksan ko na ang kayamanan na ito. Kaya pala, itong batang ito ay isang ordinaryong trabahador lang. Isang ganap na peke. Sa ikatlong araw, ang pagtitipon ng mga sekta. Gusto kong ihayag sa buong mundo ng cultivation. Ang tunay na pagkatao nitong manloloko. Ang pagbagsak ng Baishan sect ay dahil dito. Kung walang tao ngayon, magmadaling tumakas. Kung hindi, mapapahiya ka sa harap ng lahat.
Ang husay ni Kuya Student. Niloloko niya ang kalaban sa pamamagitan ng pagpapalabas ng cellphone kay King Feng para mapalaya ang kanyang bantay. Ang husay ni Kuya Yang Yu. Hahaha. Totoo ngang isang magandang hakbang ang ginawa niya. Alam ko na sigurong may plano si Yang Yu. Hahaha, talagang nawawa ko. Sino ang nagpasok sa akin dito? Ngayon gusto ko na lang tumakas. Sabi ko na nga. Sige na. Yang Yu, 3 araw pa, tignan ko kung paano ka magpapanggap. Pagdating ng panahon, gagawin kong mapahiya ang buong mundo ng cultivation sa iyo, sabay Liansek. Bakit parang nararamdaman ko na itong kung anuman na joint venture na ito? Kahit anong tingin, parang ito ay laban sa akin. Tapos na, Barbie ay na. Siguradong mabibigo ako ngayon. Mga kaibigan, ngayon ay ibubulgar ko ang malaking kasinungalingan ng 100 Refinement Sect. Si Yang Yu ay hindi talaga ang tinawag ng langit. Ang sinasabing Yang Yu ay peke. Sana hindi naman. Ito ang kanyang tunay na mahika. Puno ito ng mga ebidensyang makakapagpatunay sa kanyang pagkatao. Ngayon, ipapakita ko ang kanyang tunay na anyo. Anong nangyayari? Impossible ito. Kahapon, bukas pa ito. Wala ba siyang ebidensya? Bakit hindi pa niya ito ilabas? Baka naman sinadya mo lang yan. Ganyan na lang ang pag-amin mo sa akin. Ang kayamanan na to ay tanging ako lang ang makakapagpatakbo. Marunong ka bang gumamit? Matapang na baliw. Naglakas loob kang siraan ang anak ng langit ng aming sekta. Sinisira mo ang reputasyon ng Bailin Sect. Ano ang balak mo? Umusad ka, umusad ka. Sinasalungat ang anak ng tadhana. Ano ang layunin mo? Umusad ka, umusad ka. Hindi ito possible. Kitang-kita ko ito. Maghintay ka sa akin. Babalik ako. Si Yang Yu ay napakamakapangyarihan. Ang tagapaglakbay ay hindi matutuklasan. Nawala ako. Kaya lang ito ay okay basta't hindi ako naguguluhan. Ang naguguluhan ay ibang tao. Iyan ang kalakal na ito ay talagang. Sige na, parang hindi ko sinabi. Simula ngayon, si Yang Yu ay magpapakita ng laban para sa baiting sect sa mundo ng cultivation. Sa paligsahan ng mga sekta, anak ng langit. Siguradong magdadala siya ng karangalan sa aming sekta. Hahaha. Isang beses sa isang siglo na paligsahan ng sekta. Nireport ko na lahat ng laban kay Yang Yu. Sect leader, hindi pa nga ako nakarating sa foundation establishment stage. Ano ang maihahambing ko? Maglalabas ang junior brother. Tiyak na wawasakin niya ang mundo ng cultivation. Kami ay handang magbigay ng proteksyon sa junior brother. Iyan siya na ito, walang silbi. Hindi niya kayang isipin kung anong mangyayari sa kanya kapag pinahirapan. Ginoong Yang Yu. Kailangan nating makita ang mga himala ng napiling anak. Yang Yu, kaya mo yan. Ayos na, parang pinipilit ang pato sa bangka. Ngayon, mukhang tuluyan na tayong mabibigo. Hello sa lahat. Lahat, kalma lang at maging mahinahon. Yang Yu. Sanggol ng tadhana. Yang Yu ay walang katulad. Taikang, ikaw ang matandang tamad na silo. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Sino ba talaga ang nagpasabog sa akin sa paglalakbay sa ibang mundo? Yang Yu ay kahanga-hanga. Pinili ng langit, walang katulad. Ang galit ni Yang Yu mula noong nakaraang beses. Ngayon, babawi ako ng doble sa arena ng laban. Lunyang, Lundi Yang Zi. Tulad ng Lundi Zi.
Tulad, sino ba ang nag-ayos ng laban na ito? Hindi ba pwede na lang akong maging tahimik na tao? Kaya bang umakyat ni Yang Yu para makipaglaban? Ngayon ay tiyak na ibubunyag ko ang iyong tunay na anyo. Yang Yu, hindi dapat masira ang dangal ng ating sekta. Kapatid, laban lang. Nananampalataya kami sa'yo. Sino bang naniniwala sa kanya? Siya ay nasa huling yugto ng pagbuo ng pundasyon. Pupunta ba ako para magbigay ng ulo? Yang Yu, napakamakapangyarihan. Ang hinirang ng langit ay makapangyarihan. Ile, gusto kong makita. Hanggang kailan ka makakapagpanggap na ganito? Sa loob ng 3 galaw. Tiyak na matatalo kita. Opisyal na nagsimula ang unang laban ng malaking kompetisyon ng sekta. Huwag kang lumapit. Huwag kang tumakas, makipaglaban ka sa akin ng harapan. Diyos ko! Gamit ni Yang Yu ang maling pagsasayaw ng Bailian Sect. Walang baka sa niebe. Umurong para umabante. Wala na akong lakas. Yang Yu, wala kang hiya. Ipinahayag ko na ang nagwagi sa laban na ito ay si Yang Yu, disipulo ng Bailian Sect. Buti na lang, buti na lang. Basta tumakbo ako ng mabilis. Hindi ako mahahabol ng panganib. Talagang hindi ka pani-paniwala itong tao. Kahit sa pagtakas, nakakagawa pa ng mga hakbang na hindi matutunton. Sobrang nakakabaliw talaga. Sa susunod na laban sa kagamitan, ang aking baikalong sekta ay si Yang Yu pa rin ang lalaban. Diyos ko, sobrang hirap na ito para sa akin. Relihiyon. Sekta. Kung hindi niya tinulungan na ayusin ang gulo, nasaktan ang kamay sa pagtalsik ng init. Hindi niya mahawakan ang panghuhugas ng enerhiya. Siguradong matatalo ko ang lahat sa laban na ito. Walang problema, ipapahawak ko na lang kay Yang Yu ang laban. Naniniwala ako sa kanya. Yang Yu, ang galing mo. Yang Yu, walang katulad. Napakaswerte na makita ng personal ang pinili ng langit na magpursige. Ganon ang karangalan yon. Huwag naman, hindi talaga ako marunong mag-ukit ng kagamitan. Pagpasok mo dyan, hindi ba't nakakahiya? Kaya mo yan, kumpleto, laban lang. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Makakagawa ka rin ng malaking epekto sa larangan ng pagsasanay sa paggawa ng kagamitan. Pagsusulit sa pagsusugal ng pagsusulat ng pagsusulat. Walang limitasyon sa oras sa materyales. Simula na ang insenso. Espesyal na teksto sa paggawa ng kagamitan, simula na ang insenso. Pagsasanay sa paggawa ng kagamitan sa pamilya, simula na ang insenso. Espesyal na teksto sa paggawa ng kagamitan, simula na ang insenso. Simula na ang insenso. Tapos na, tapos na. Hindi ko maalam kung paano hawakan ang kihama. Ito ay talagang slap sa mukha, di ba? Walang magawa kundi ipanggap na buhay ang patay na kabayo. Nandyan ang basura. Ihulog mo sa apoy. Ito ba ay para sa paglikha ng kagamitan o para sa pagbuo ng mga kagamitan? Oras na. Magbukas ng pugon. Espesyal na teksto sa pag-ukit ng mga kasapi ng sekta.
Gawing Diyos ang mortal. Nagbabago ang anyo. Ang sandata na ito ay may depensa at atake. Maaaring magbago ng anyo ayon sa nais. Ipinapahayag ko na panalo ang sekta ng 100 refinements. Naku po. Ang makapangyarihang kutsara. Pwede mo ba akong turuan ng lihim na paraan ng paggawa ng armas? Hahaha. Yang Yu, hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Paglalakbay sa lihim na lugar. Sana makagawa ka pa ng mga himala. Yang Yu mula sa Baiting Sect, pumasok sa pangunahing bahagi ng lihim na lugar. Huwag, ang pangunahing lugar ay puno ng mga mataas na antas na halimaw. Papasok ako, magiging pagkain ako ng halimaw. Yang Yu, magtiwala ka sa sarili mo. Dapat mong paniwalaan ang iyong sarili. Iba talaga ang anak ng tadhana. Diretso sa pangunahing lugar. Ang paghahanap ng kayamanan sa lihim na lugar ay may limitadong oras na 15 minuto. Nagsisimula na ngayon. Ano ang gagawin? Sobrang nakakatakot ng halimaw na ito. Kapit lang. Basta't makakapit hanggang matapos ang oras at hindi makita ng halimaw. Mananalo ako. Buti na lang hindi ako nakita. Dito na lang ako magtatago hanggang matapos. Ano ito? Bahala na, ilalagay na lang muna. Lene. Ay. Anong ginagawa nitong water goods na ito? Hindi naghahanap ng kayamanan. Nagtatago sa kuweba at nangolekta ng basura. Oras na, lahat ng disipulo agad na lumabas sa lihim na lugar. Haha, ganyan lang yun. Hindi ba siya ang anak ng tadhana? Bakit ang nakuha niya ay mga sirang bakal? Ano ito? Piraso ng orihinal na martilyo ng matandang guro ng Bailian Sect. Selyadong batong pangunahing ng lihim na lugar. Napakalaga nito. Si Yang Yu, ipinahayag ko na. Ang tagumpay ng Bailian Sect. Yang Yu, Yang Yu. Yang Yu ang makapangyarihan. Ang anak ng tadhana ay walang kapantay. Yang Yu ang makapangyarihan. Yang Yu ang makapangyarihan. Ang anak ng tadhana ay walang kapantay. Hindi ba't nakuha ko lang ang isang basura? Kaya ito manalo. Sikat ang Baomen. Wala na bang katapusan ito? Bakit ako pa rin? Hindi, siya ay nasa Golden Core Stage. Yang Yu, ang karangalan ng sekta ay nakasalalay sa iyo, simulan mo na. Yang Yu, napakamakapangyarihan. Ang anak ng tadhana, walang kapantay. Lene. Yang Yu, ang tagal mo nang nagpapanggap na wala kang kakayahan. Sa araw na ito, sa isang atake lamang. Tiyak na mabubunyag ang tunay mong anyo. Opisyal nang nagsimula ang pangwakas na laban ng malaking kompetisyon ng sekta. Huwag kang lumapit. Ngayon, may mga pagkulog at pagkidlat. May mga malalakas na kidlat sa ilang bahagi. Mangyaring mag-ingat. Mukhang ulan na. May bagyong kulog, maghanap ng masisilungan. Nagmamagaling. Ipinahayag ko. Ang pangwakas na laban ng malaking kompetisyon ng sekta, si Yang Yu ng Bai Lianzong ang nanalo.
Nag-uutos ng hangin at ulan. Pinaulan ng kidlat ang tao. Mga paraan ng isang engkanto. Pahayag ng panahon. Malakas na ulan, talagang humanga ako. Mukhang tinutulungan pa ako ng langit. Talagang sira ang kalidad nito. Dapat talagang kumukulog na. Talagang kakaiba ang mga pangyayari. Hindi ako naniniwala na palagi siyang swerte ng ganito. Hahaha. Binabati kita, Bailezong, sa pagbabalik sa nangungunang sekta. Lahat ng utang mula sa nakaraan ay binabawi. Ang HVJ ay handang makipagkaibigan sa inyong sekta. Sang-ayon kami, sang-ayon. Hahaha. Aking mga espiritu na bato. Lahat ay espiritu na bato. Si Yang Yu talaga ang biyaya ng aming Bailing sect. Nananawagan kami kay kaibigan Yang Yu na ipasa ang aming aral. Hiling namin ang tunay na salinang paraan ng puso. Ay, huwag. Magkakaroon tayo ng katahimikan. Si Yang Yu ay isang malaking tagumpay para sa aming Bailing sect. Mula ngayon, sa lahat ng bagay ng sect, si Yang Yu ang may buong kapangyarihan. Si Yang Yu, ang deputy leader, ay matapang. Hindi ko inakalang matutulungan ko pa ang aming sekta na umangat. Pero hanggang ngayon, isa pa rin akong walang kwentang tao. Kahit hindi mo pa sigurado kung may kakayahan ka talaga. Niligtas mo ang Bailian sect. Salamat. Nawala na ako. Hindi ko akalain na makikilala ako ng taong ito. Ginoo, may masamang balita. May malaking nangyari. Bakit ka nag-aalala? Dahan-dahan lang, sabihin mo. Pinagsama ng Tianjianzong at Xuanjianmen ang aming bundok. Sobrang labis na ito. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang Bailing Zong sa mundo. Taoist na si King Feng. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kidlat na binuo ni Yang Yu sa malaking paligsahan ay isang demonyong mahika. Siya ay isang isili na ipinasok ng demonyo sa mundo ng cultivation. Kahit anong pagsisikap ng Bailing sect, hindi kailanman papayagan na mang-api sa amin. Mga disipulo ng Bailing sect, makinig kayo. Nanumpa akong ipagtanggol ang sekta. Ito ang lahat ng aking ipon. Lahat ay ibibigay para sa enerhiya ng mga disipulo. Makikipaglaban ako sa kanila. Nanumpa akong ipagtanggol ang sekta. Sinumang lumabag sa aming sekta, kahit gaano kalayo, sila'y parurusahan. Alam nilang delikado ito. Ngunit handa ka pang makipaglaban para sa akin. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Susunod ako sa kanila. Huwag natin idamay ang Bailian Zong. Diretso. Hoy, huwag kang umalis. Hindi kami natatakot sa kanila. Pupunta ka sa tiyak na kamatayan. Huwag mag-alala, kapatid. Nandito kami. Walang makakagalaw sa iyo. Kami sa baitang ng daang paghahasa ay hindi kailanman iwan ang aming mga tao. Sobrang bait nila sa akin. Hindi ako pwedeng tumakas. Sa pagkakataong ito, ako'y makikisama sa baitang ng daang paghahasa. Ipangako kong ipagtanggol ang aming sekta hanggang kamatayan. Sino man ang gagawa sa aming sekta, kahit saan pa sila, sisiguraduhin kong mapaparusahan. Sa wakas, may konting konsensya pa rin ang taong ito, hindi pa siya tumatakas. Lane. Sige, laban tayo. Parehong masasaktan. Ako na ang lalabas ulit. Ang Tianjianzong ay nakipagsabuatan sa higit sa 10 sekta. Malayo ang ating lakas. Hindi natin kayang tiisin ito. Ano ang dapat nating gawin?
Ano ang ikinakatakot? Mas mabuti pang makipaglaban tayo hanggang sa dulo. Hindi kami sa Byron Zone na magiging takot na pagong. Ako ang pinakamakapangyarihang demonyo. Narito ako ngayon. Nais kong makipagtulungan sa Bailian Zong. Labanan ng Tianjian Zong at Xuan Jianmen. Totoo ba ang salita ng Demon Lord? Ano ang kondisyon? Gagamit ako ng mga yaman ng demonyo upang tulungan ang inyong sekta na mapalakas. Matutulungan ko ring itago ang pagkakakilanlan ni Yang Yu. Paano? Huwag, hindi tayo makikipagtulungan. Huwag, hindi tayo makikipagtulungan. Huwag, hindi tayo magsasama. Huwag, hindi tayo magsasama. Huwag, hindi tayo magsasama. Hindi ko kailangan magtago ng pagkakakilanlan ko. May social anxiety ako, huwag mo akong hanapin. Gusto ko lang mag-survive. Maglayo ka sa akin, okay? Ang benepisyo nitong libreng kalokohan na ito. Huwag mong punuin ang isip mo ng kung ano-ano. Hahaha, ayos lang. 好，不愧是天选之子，连魔道合作都敢直言拒绝，果然有魄力。 Itong mga kayamanan ay para sa'yo. Kung kailangan mo, ang mga tao ng demonyo ay handang tumulong anumang oras. Paalam. Ay. Si Yang Yu talaga ang pinili ng langit na boss. Kahit ang Demon Lord ng Demon Path ay pinarangalan pa rin. May solusyon na ang krisis ng Bailing Sect. Anong kasalanan nito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ako na ang bahala, nakalasing na ako. Bailing Sect. Ako, ang Tianjian Sect, maghihintay sa Dead or Alive platform isang buwan mula ngayon. Kung matalo, magdidisband tayo. Naglabas ang Tianjian Sect ng isang hamon ng buhay at kamatayan. Sa Moon Afterlife and Death platform, magdedesisyon ng isang laban hanggang kamatayan. Kung matalo, magkakahiwalay ang kanilang sekta. Ibibigay nila ang lahat ng kanilang mga yaman. Sect Leader. Dadalahin ko ang mga disipulo ko sa pagsasanay ng formation. Hindi namin hahayaang masira ang Bailing Sect sa aming mga kamay. Hindi pwedeng ibigay ang mga batong espiritu na ito sa kanila. Makatutulong din ako. Marami akong kinakain, malakas ako. Siguradong mananalo ang Bailian Zong. Sinumang lalabag sa aming sekta. Kahit gaano pa kalayo paparusahan. Magtipid ka. Ito na ang lahat ng yaman ng sekta. Tapos na. Lahat sila ay nagsusumikap. Wala akong alam na gawin. Ano ang gagawin ko dito? Ay. Tama, modernong kaalaman. Maaari kong gamitin ang modernong kaalaman para gumawa ng depensa. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Huwag mo akong hadlangan sa paglikha ng kagamitan. Gagawa tayo ng bakal. Maging mga espiritual na bato bilang kanyon. Mataas. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Ano ba ang mga kalokohan na ito? Diretso na lang akong sumama sa'yo. Mas epektibo ang mga bagay na ito laban sa sabay-sabay na pagsalakay kaysa sa mga aray. Maaari pang umatake mula sa malayo. Talagang dapat pag-aralan ito. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang sinasabi mo. Undercover na kabayo. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Yile, tiyak na mawawasak ang Bailian Sect na ito. Ngayong gabi ang kanyang ikatlong yugto.
Ohoho. Ay, sakit, 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 sakit. Kayong dalawa, mga inutil. Hindi nyo pa maipasok ang clip, ah. Itong tatlong matanda. Hey. Ah. Ang bitag sa ilalim ng Mount Zongzhou ay naging espiritu na. Ano, si Yang Yu? Ano, Yang Yu siya ay tatlo. Ha? Kaya pala ni Yang Yu ganito kalakas. Mukhang mali ang tingin ko sa kanya. Huwag mong masira ang undercover na ito, ha? Nabisto na ako. Bai Lianzong. Nagawa na natin. May ganito na tayo. Tiyak na panalo ang Bailing Sect. Mahusay si Vice Sect Leader Yang Yu. Siguradong panalo ang Bailing Sect. Itong basura na ito. Huwag nang sabihin pang malakas talaga ang kapangyarihan nitong bagay. Hindi maganda ang nangyari sa Sect Leader. Nagawa ni Yang Yu ng Bailing Sect ang isang nakamamanghang kasangkapan. Nawasak ang kalahating dalisdis ng bundok. Ano? Ang misteryosong bagay na yon ay may ganitong kapangyarihan. Mukhang kailangan ng kumilos ng maaga. Bukas na ang laban para sa buhay at kamatayan. Ibigay ang mga kayamanan ng sekta sa lahat. Kahit na mamatay, dapat nating panatilihin ang dangal ng Bailian Sect. Ang disipulo ay tiyak na magtatanggol sa sekta. Kasama ang Bailian Sect sa buhay at kamatayan. Lahat ng pera ay inilabas ko na. Lalaban na ako sa kanila. Sila ay lahat ay nagsusumikap. Ngunit mula simula hanggang wakas. Ako ay isang peke na walang silbi. Pasensya na, niloko ko kayo. Hindi ako isang napiling anak. Isa lang akong ordinaryong empleyado. Walang sistema, walang kakayahan. Lahat ng ito ay puro pagkakataon. Isa lang akong peking produkto. Bobo, alam naming lahat ito. Alam nyo na ito noon pa. Siyempre. Sino bang bihasang tagagawa ng kagamitan ang magbubuhos ng kola sa furnace ng pagminuno?
Kahit na hindi ka ang piniling anak, isa ka pa ring tao ng ating Bailian sect. Kapatid natin. Kahit sino ka pa, kapatid. Siyang pinakagusto ko. Talagang nailigtas ng kapatid ang Bailian sect. Kayo. Pangalawang Pangulo Yang Yu. Kami ay handang makipagsapalaran kasama ang Bailian Zone. Ngayon, ibigay niyo si Yang Yu at isara ang sekta. O kaya, wawasakin namin ang Bailian Zone. May pagkakaiba ba? Kung labanan, labanan na. Bakit pa magbabalasubas? Siguradong mananalo ang Bailian Zone. Siguradong mananalo ang Bailian Zone. Pansin sa lahat ng unit. Kumuha sa posisyon ayon sa plano. Makinig sa aking utos. I activate ang bitad. Lahat ay handa na. Nasa iyo na ang lahat. Opisyal nang nagsimula ang laban sa buhay at kamatayan. Sakupin ang Baitalian Zone. I activate ang trap hash isa. Ilabas. Ay, ang mata ko. Anong bagay ito? Magmadali kang bitawan. Ano? Nakatigil ang Baichen Zone. Panalo ang Baichen Zone. Sino mang lalabag sa aming sekta? Kahit gaano kalayo sisibakin. Panalo ang Baichen Zone. Sino mang lalabag sa aming sekta? Kahit gaano kalayo sisibakin. Mga inutil. Ako mismo ang dumating. Mga walang silbi. Ako mismo ang dumating. Yang Yu, hindi ka pa ba handang mamatay? Gusto mong galawin ang aking kapatid na disipulo. Kailangan mong dumaan sa akin muna. Eight Master. Dalhin mo ang nakatatandang kapatid palayo. Nandito kami para humarang. Huwag kayong maging mapaghambog. Hindi tayo makakapag-atras. Sa pagkakataong ito, kailangan kong protektahan sila. Lahat ng posisyon ng kanyon, makinig. Bumuga ng apoy. Sigurado ang tagumpay ng Bailian Sect. Si Vice ng Pangulo Yang Yu ay makapangyarihan.
Sa wakas ay nakapagpahinga na. Subukan mo ang galaw na ito. Mga bagay na hindi alam ang panganib. Magsaya kayo. Mga masasamang nilalang, paano kayo naglakas loob na magpakasaya dito? Tingnan natin kung paano pa kayo makakatagal. Ngayon ang araw ng pagkawala ng inyong Bailian Sect. Tama. Maliit na bansag. Ang maliit na bansag noon ay kayang labanan ang masamang enerhiya. Narito na ang amplifier na kailangan mo. Ano bang ginawa ko kanina? Ano bang nangyayari? Ang aking kakayahan. Yang Yu, napakamakapangyarihan. Kaaway ng mga demonyo. Siguradong mananalo ang Bailian Sect. Maliit na bewang, Baria ah. Talagang kahanga-hanga ah. Yang Yu, ngayon ang iyong ikatlong pagkakataon. Mga kuponan, mag-ingat na panatilihin ang formasyon. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Punan ang kaliwang depensa. Bilisan. Yang Yu, ibigay mo ang buhay mo. Ikalawang nakatatandang kapatid. Gusto mong galawin siya. Dapat mong lampasan ang akin muna. Bobo ka ba? Bakit mo ako pinagtanggol? Bakit ka umiiyak? Hindi pa ako tatlo. Ikaw ang pangunahing suporta ng Bailian Sect. Huwag na huwag kang magkakaroon ng problema. Mapanlin lang na matanda. Ngayon, tiyak na wawakasan kita. Huwag mong galawin ang kahit isang daliri niya. Sa itaas ng asul na kalangitan at sa ibaba ng dilaw na daigdig. Tiyak na papatayin ko ang iyong kaluluwa. Sino mang sumalangsang sa aming sekta, kahit gaano kalayo, tiyak na paparusahan. Sobrang nakakainis. Sulit na sulit. Sa pagkakataong ito, kailangan kong protektahan ang lahat. Yang Yu, 今日我必灭了你！想
想伤我宗弟子，先过了我这关再说。绝不能退，他们都在报复我。想动百炼宗，先踏过我的尸体。本座的人也敢动？魔尊，你竟敢坏我好事！现在退去，我既往不咎。本座今日若是不退呢，又当如何？我丢，这是什么操作？过来，本座有话对你说。天剑宗一直在抓穿越者，落在他们手里的穿越者都没好下场。Ang Tianjin Sect ay patuloy na humuhuli ng mga naglalakbay sa panahon. Ang mga nakahawak sa mga tagapagsalaysay ay walang magandang kapalaran. Ano? Bakit nila hinuhuli ang mga tagapagsalaysay? Gusto nilang makuha mula sa mga tagapagsalaysay ang paraan para makatawid sa ibang mundo. Patuloy na hanapin ang lihim ng walang hanggan. Mula nang ikaw ay makatawid, tinutukan ka na niya. 原来我一直是他的目标。 Tama, gusto kong hulihin ang mga tagapagsalaysay. Yang Yu, ngayon hindi ka makakatakas. Alam na niya na wala kang kakayahan. Huwag makipaglaban, tumakbo ka na. Tumigil ka. Iwanan mo ang katawan mo dito. Hahaha. Tumakbo ka, tingnan natin kung saan ka papupunta. Wala nang atrasan. Kailangan nang gumamit ng huling baraha. Si Yang Yu ay sumuko na. Kung hindi, tiyak na hindi ka makakaligtas. Hindi ka makakamatay. Kung gusto mong hulihin ako, subukan mo. Isang maliit na kagamitan ay naglakas loob na magpakitang gila sa harap ko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na Dimensional Strike. Bumuga na, bumuga na, bumuga na. Lahat ng posisyon ng baril sundin ang utos ko. Targetin ang pangulo ng Tianjin Sect at magpapaputok. Hindi pwedeng ito ay isang uri ng kasangkapan sa mahika. Mighty si Vice Sect Leader Yang Yu. Laging panalo ang 100 Refinement Sect. Kahit ano pa ang kapalit ngayon. Gusto kong wasakin kayo. Huwag kayong aalis. Lahat ay manatili sa akin. Makasalanan, ikaw ay nahulog na sa kadiliman. Bakit hindi ka pa humihinto? Kapatid, umalis ka na. Kami ang humaharang dito. Tanggapin mo ito. Imposible, paano nangyari ito?
Yang Yu, ang katawan ng iyong paglalakbay ay akin. 这身体是我的。 Gusto mong guluhin ang aming deputy sect leader. Unang haharapin mo ako. Sabay-sabay tayong umatake. Ang mga tao ng Bailian sect ay mamamatay ng sabay-sabay. Siguradong panalo ang Bailian sect. Sa tulong ng Bailian Return to Sect Array, kaya nitong ganap na mapigilan ang demonic energy. Sa tulong ng Bailian Return to Sect Array, kaya niyang ganap na kontrolin ang demonyong enerhiya. Ang punong guro ang magiging sentro. Ikaw at ang nakatatandang kapatid na babae ang magbabantay sa dalawang gilid. Lahat ay dapat magtipon ng kanilang espiritual na lakas sa isang punto. Naiintindihan? Lahat ng miyembro makinig. Tumayo ayon sa mapa. Ako ang magiging sentro. 真言， Yuhahaha. Mga simpleng kasanayan, ibigay mo sa akin ang tatlo. Nagsimula ang 100 refinements return to origin formation. Pagsasama ng espiritual na lakas. Wasakin mo ito para sa akin. Ang aking mga espiritual na bato, ibubuhos ko na. Imposible, paano ako matatalo? Ibigay mo sa akin ang tatlo. Puso, kasalanan. Huwag kang magpakasawa. Tagapaglakbay. 这 Kakainin kita. 吃了你， Ang katawan mo ay akin. 是我的。 Nais mong gambalain ang aming deputy leader. Unang tatawirin ang aking basang katawan. Nananatili ang Bailian Zong at ang pangalawang pangulo. Nasa kanilang pangangalaga ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako makakatakas. Pupunta ako para makipagtagpo sa iyo. Sirain mo ito. Hahaha. Ganyan lang ang kakayahan mo. 是 Nagmamasid ka lang ba sa akin? 挠痒痒啊！哎， Langaw. 雨， Maging hakbang ko sa aking walang hanggan. 垫脚石吧。 Laban na. Wasakin mo ako. Hahaha. Ganyan lang ang kakayahan mo. 是 Ay, ay, ay. Hindi. Ako'y hindi mawawala ng pag-asa. Ayaw kong sumuko. Kapatid. Ay. Kapatid, gising ka na sa wakas. Akala ko ayaw mo na sa amin. Hahaha, ang napiling anak ay nagising. 天选之子苏醒， Kailangan ng umunlad ang ating Bailian sect. Ngayon, kami na ang pinakamalakas na sekta sa mundo ng pagsasanay. Kapatid, ikaw ang nagdala ng kidlat at nagwasak ng mga demonyo. Ngayon, lahat sa mundo ng pagsasanay ay tinatawag kang malaking tao. Sige, may silbi ka pa rin. Kung hindi, hindi mo sana naayos ang ganitong kalaking gulo. Hahaha.
Aking merienda ah. Hindi na kailangang mag-alala ng buong sekta tungkol sa pera. 和万球配红羽， Ay, hindi ko akalain na ako, isang peke, ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Hindi ko alam kung sino ang nagdala sa akin dito. Yang Yu, Junior Brother. May bisita mula sa katabing sekta na nais kang makilala. Marami pang tao ang gustong maging estudyante mo. Ah, huwag. Talagang wala akong silbi. Alam niyo naman. Hahaha. Yang Yu, kapatid na disipulo. Hintayin mo kami. Kapatid, huwag kang tumakbo. Ano namang masama kung bigyan sila ng kaunting gabay? Hahaha. Ang bilis nitong fake na ito tumakbo, ha?